Buong pwersa pa rin nakatutok ang GMA Integrated News sa iba't ibang bahagi ng bansa para alamin ang sitwasyon sa mga lugar na hinagupit ng super bagyong Uwan. Pati ang paghahanda sa mga lugar na tutumbukin pa lang ng super bagyo. Ang pinakamalakas na bagyo sa Philippine Area of Responsibility ngayong taon. Mga kapuso, ang inyo pong nakikita ay ang satellite image ng Super Typhoon Uwan na sakop na ang halos buong bansa. Patuloy na binabayo ng Super Typhoon Uwan ang Bicol Region habang kumikilos palapit sa Aurora at Polillo Islands. Iba yung ingat po, mga kapuso. Magdamag hinagupit ng malakas na hangin at ulan ang Bicol Region, dala ng Super Typhoon Uwan. Sa Camarines Norte, nagtumbahan ang mga poste kaya walang supply ng kuryente sa probinsya. At mula sa Diet Camarines Norte, nakatutok live si Darlene Kai. Darlene. Pia Ivan, grabe ang lakas ng hanging dala ng Super Typhoon Uwan dito sa Camarines Norte. Pabugso-bugso rin ang buhos ng malakas na ulan kaya wala ng kuryente sa buong probinsya at pahirapan na rin ang komunikasyon dito. Ganito kalakas ang hanging dala ng Super Typhoon Uwan sa Daet, Camarines Norte. Buong araw binayo ng malabuhawing hangin ang buong probinsya. May storm surge warning o banta ng daluyong dito. Sa sobrang lakas ng alon, humampas at umawas na yan sa isang bahagi ng seawall. Sa gitna ng bagyo, may mga residenteng pumunta sa dalampasigan para tignan ang lagay ng dagat. Yung dagat, ma'am. Tinitin namin kung baka kung maglakas pa ang masyado ay likas na. May mga residente pa rin kasing hindi lumikas kahit nagpatupad na ng sapilitan o forced evacuation sa Daet kahapon. Tulad dito sa Barangay Bagasbas kung saan umaga pa lang lubog na sa hanggang binting baha ang mga bahay. Matyaga ring nag-ikot ang mga kauni ng barangay para kumustahin ang nanatili sa kanilang bahay. Rubing po, galing po akong barangay hall. Pinapunta ko dito ni Kap at tingnan yung mga kasama namin dito. Bakit ayaw nyo pa pong lumikas? Yung iba naman na mga maliit na bata nakalikas na sa kabilang bahay. Dito lang po kami nagbabantay at yung mga gamit. Sunod-sunod na pinatumba ng malakas na hangin ang mga poste ng kuryente. Umaga pa lang, wala ng kuryente sa Camarines Norte. Natumba rin itong poste ng ilaw. Sa lakas ng hangin, nagliparan ang mga kable at lumaylay din ang mga kawad. Pahirapan tuloy ang pagdaan sa Bagasbas Road. Pero may mga sasakyang nangahas at nakipagpatintero sa mga kable. Agad ding nag-ikot ang mga kauni ng Canelco o Camarines Norte Electric Cooperative Incorporated para putulin ang mga lumaylay na kable. Ilang puno at halaman ang natumba. Nagliparan ang ilang yero. Pinulot ang isa ng nagmalasakit na residente. Papunta po kami dun sa bahay nila. Nag-check lang po kami dun sa bahay nila. Tapos nakita lang po namin to dito sa daan. Baka po hanginin, may mga aksidente. Sa gitna ng pagbagyo ng bagyong Uwan, lumikas ang lalaking ito kasama ang isang bata papunta sa evacuation center ng Barangay Kalasgasan. May mga senior citizen na mag-isang lumikas sa evacuation center. Nagpaiwan daw ang kanilang mga kaanak para magbantay ng kanilang bahay. Kakahagas at baka magbaha. Malakas sana naman po ay magtigil man na ito. Takot po ako tayo. Siyempre yung anak ko yung nag-iisa. Sabi niya sa akin, kaya ko naman pa. Kahapon nag-force evacuation tayo at may ilan pa din pong pilit na hindi lumikas. Yung mga yun po, pinapasundo na po natin sa mga barangay. Pero starting po kanina, nag-advise din po kami na no movement na hanggat maaari po sapagkat hindi na po ito safe. Maaaring may mga yero na po na parehas po nito na maaaring liparin. Ivan, wala pang naitatalang casualty o nawawala rito pero ayon mismo sa PDRRMO ay posibleng maraming iba't ibang klase ng reports ang hindi pa nakakarating sa kanila dahil nga bagsak ang cell signal dito. Yan ang latest mula rito sa Daet, Camarines Norte. Balik sa iyo, Ivan. Ingat at maraming salamat, Darlene Kai. Bine-verifika ng Office of Civil Defense ang isang naitalang nasawi sa probinsya ng Catanduanes na unang hinagupit ng super bagyong Uwan. Nakatutok si Mav Gonzalez. Halos lamunin ng malaking alon ang mga bahay sa Barangay Sikmil sa Gigmoto, Catanduanes. Dahil sa tindi ng hampas ng tubig, mabilis na binaha ang kalsada. Umambalos naman ng napakalaking alon sa Barangay JM Alberto sa Baras, Catanduanes. Yan na yung tubig.
Kita kung paano mabilis na pinasok ng tubig ang mga bahay sa naturang barangay. Halos mag-zero visibility habang binabayo ng malakas na hangin at ulan ang barangay Ibong Sapa sa bayan ng Virac. Sa tindi ng hangin, kita kung paano pumagaspas ang punong yan. Umaga pa lang, ramdam ang epekto ng bagyo sa lalawigan. Parang dagat na. Dahil sa hagupit ng bagyo, umapaw na sa kalsada ang tubig mula dagat. Ayon sa PDRMO, kritikal ang sitwasyon sa ilang coastal barangay. Nasira na rin daw ang seawall sa lugar. Nagmistulan na ring dagat ang mga kalsada. Tila sumasayaw rin ang mga puno sa PNP Provincial Headquarters. Rinig din ang pagsipol ng hangin. For evacuation, ito po, maganda, magdasal. Sa Barangay San Vicente, umalingaw-ngaw ang abisong paglikas ng mga residente. Dahil sa hagupit ng bagyo, nagpatupad ng forced evacuation ang iba't ibang munisipyo sa Catanduanes, lalo na ang mga nasa high-risk area. Ligtas namang nailikas ng Philippine Coast Guard ang 5 stranded na individual sa Barangay Gogon. Sa ngayon, naka-alerto ang mga deployable response groups ng Coast Guard District Bicol para sa mga mangangailangan ng tulong. Dahil sa hagupit ng Bagyong Uwan, sinuspindi ng CAAP ang operasyon sa ilang paliparan gaya sa Virac Airport at Bicol International Airport. Sa bayan ng Pandan, nagkalat ang mga kahoy at yero mula sa mga nasirang istruktura dahil sa lakas ng ulan. Naramdaman din ang hagupit ng bagyo sa ibang probinsya gaya sa Garchitorena, Camarines Sur. Halos mag-zero visibility rito dahil sa lakas ng hangin at ulan. Nagngangalit ng mga alon ang humampas sa dalampasigan. Sa bayan ng Karamoan, inabot ng tubig mula sa dagat ang mga kabahayan. Pinatumba na rin ang ilang puno sa lugar. Halos maubos naman ang mga sanga at dahon ng mga puno sa Daet, Camarines Norte. Nagtumbahan ng mga poste sa paligid, kaya sa ngayon, walang supply ng kuryente sa buong probinsya. Nagkalat naman sa kalsada ang mga nagbagsakang sanga ng mga puno sa bayan ng Labo. Binayo rin ng malakas na hangin at ulan ang probinsya ng Albay. Pinasayaw ng malakas na hangin ng mga puno. Ang mga puno ng saging natumba na. Sa boundary ng Barangay Maipon at Barangay San Rafael sa bayan ng Ginobatan, tumagilid ang tulay ng PNR Railways dahil sa lakas ng ragasan ng baha. Nagmistulan namang ilog ang mga kalsada sa Barangay Masarawag dahil sa baha na may halong debris at mga bato mula sa Bulkang Mayon. Binahari ng mga bahay sa bayan ng Pulanggi. Kita ang pag-agos ng tubig sa labas ng munisipyo. Nasa 4,000 residente ang inilikas, 500 ang nag-evacuate sa isang simbahan doon. Sa bayan ng Pioduran, nabalot din ng baha ang mga kalsada. Malakas din ang alon sa mga dalampasigan. Tanaw rin ng malakas at mataas na alon sa coastal area sa Esperanza, Masbate. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Isa ang naiulat na nasawi sa Catbalogan City, Samar sa gitna ng pananalasa ng Super Bagyong Uwan. At nakatutok live si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Nico. Ivan, matinding pag-ulan at malakas na hangin ang naramdaman ng mga taga-Eastern Visayas epekto ng Bagyong Uwan. Maagang nagpatupad ang Calbayog City LGU ng preemptive evacuation sa mga nakatira sa danger zones. Ayon sa LGU, marami naman ang sumunod. Number one siguro, experience nila with the past typhoon. The Upong kay makusugan na hangin, then the Ramil was the plus flood, then the Tino nakita natin sa social media. So nagiging awareness nila. And of course, and support lots and different agencies, national and local agencies nga for the preparation sa naton mga evacuation center. Mag-aalauna ng madaling araw nang naramdaman doon ang Bagyong Uwan. Sa lakas ng hangin at ulan, tila nagsayawan ang mga puno. Nawalan din ng supply ng kuryente sa lungsod. Sa Giwan, Eastern Samar, biglang tumaas ang baha sa Barangay Trinidad sa Tubabaw Island kagabi. Sa UEP Katarman, Northern Samar, na kinasasakupan ng 3 barangay, agad nagpatupad ng forced evacuation sa mahigit 200 individual. Sa lakas ng hangin, natuklap ang parte ng bubong ng Barangay Kawayan Covered Court
na malapit sa isang evacuation center. Sa Catbalogan City, Samar, nawasak ang mga istruktura sa gilid ng dagat dahil sa pagtaas ng tubig. Sa Pier 2, Barangay 3, natagpuan ang isang bangkay sa debris ng nawasak niyang bahay. Ivan, ngayong hapon ay gumanda na ang panahon dito sa Catbalogan City at sa malaking bahagi ng Eastern Visayas. Tumila ng ulan pero paminsan-minsan ay naging mahangin pa rin dito sa ating kinalalagyan. Ivan? Maraming salamat, Nico Sereno ng GMA Regional TV. Bagaman marami nang lumikas, may mga taga Cavite na ayaw iwan ang kanilang mga tahanan. Sa kabila po ng banta ng Super Bagyong Juan. At mula sa Tanza, nakatutok live si Nico Wahe. Nico? Pia, lumikas na ang maraming residente rito sa Tanza, Cavite na karamihan ay nakatira sa tabing ilog at saka sa tabing dagat. Lalo't nakataas ang signal number 3 sa buong probinsya. Isa-isa nang lumikas sa mga residente sa Purok 7, Barangay Santol, Tanza, Cavite. Ang pamilya Agorilla inunang paglikas sa kanilang lola. Delikado na yung yung panahon. Ayoko naman i-risk yung buhay ng nanay ko. May ilang residente na naghahanda na rin ng gamit. Sir, di ba ililikas? Pagka ano na lang, magmalakas-lakas na yung ulan. Pag malakas na, di ba mas mahirap yun? Hindi naman inaabot dito eh. Doon lang talaga sa pinakambaba doon. Isa lang ang maliit na ilog na ito dito sa Purok 7 sa Barangay Santol sa dinadaluyan ng tubig dito sa Tanza, Cavite. At kapag malakas at tuloy-tuloy ang pag-uulan, umaapaw ang ilog na ito. At mas lalo pang lumalaki ang tubig kapag umapaw na rin ang mas malaking ilog sa kalapit lang nito. At itong kinakatayuan ko, kasama ang mga saging, nawawala dahil sa laki ng tubig. Sa Santol Elementary School muna, pansamantalang tumutuloy ang nasa 50 individual. Malapit po kami sa ilog, napapalibutan po kami ng tubig. Kaya po kami nandito. Kasi nung nakaraang bagyo po binaha po kami, abot po sa sa taas namin. Abot ng hagdan. Opo, lapas tao po ang... Bandang 1:00 ng hapon, ramdam na ang sama ng panahon sa Barangay Amaya 5. Isa rin ito sa mga coastal barangays ng Tanza. Marami sa mga bangka itinaas na. Ang ilang bahay sa Dalampasigan, itinali na rin. Kasi yung bahay ko, dyan nagmula yan. Laging sira ng bagyo. Siguro mga, kundi 6-7 buhat na ang bahay ko. Repair na lang na repair. Wala rin daw kasi siyang balak lumikas at tanging mga anak at apo lang ang dadalhin sa evacuation center. Talagang hindi ko iniwan na aking kabuhayan kasi nadyan lang ang buhay ko. Sa buong Tanza, 182 families nang lumikas mula sa 5 barangay. Nagsagawa naman ang forced evacuation ng Bacoor LGU, kasama ang isang bedridden na matandang babae. Sa Cavite City, bantay sarado ng mga nakatira sa coastal barangay at handa na ring ilikas kapag kinakailangan. Pia, mas malakas na ang alon at ang hangin dito sa bahaging ito ng Amaya 5 sa Tanza, Cavite. At mamayang bandang 6:00 ng gabi ay may nakatakdaring high tide kaya inaasahan ang tubig dagat ay posibleng umabot sa mga kabahayan. Yan muna latest mula rito sa Tanza, Cavite. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Nico Wahe. Sa gitna ng paghahanda para sa Bagyong Uwan, pinasok na magnanakaw ang pump station sa Cainta, Rizal. Mula sa Cainta, Rizal, nakatutok live si Mav Gonzalez. Mav. Ivan, ayon kay Mayor Kit Nieto ay hindi na nga mapapakinabangan ngayong araw yung ninakawang pump nila dito sa Park Place, Cainta, Rizal. Dahil din nga tuloy-tuloy yung mga pag-ulan ngayong hapon ay sapilitan ng inilikas yung mga nasa mababang lugar gaya dito sa Barangay Santo Domingo. Bago pa dumilim at lumakas ang ulan dala ng Bagyong Uwan, nag-ikot ang truck ng lokal na pamahalaan ng Cainta para hakutin ang mga bata, babae at nakatatanda. Nagpatupad na ng forced evacuation sa ilang mababang lugar gaya ng Barangay Santo Domingo. Pero may ibang hindi lumikas. Pa naman po na namin mga bata para sa evacuation. May one rin po kami. Ihatid lang namin siya. Oo, saka yung misis, walang maiiwan sa gamit. Depende po. Pag nakikita po namin yung sitwasyon talagang
Kaya okay naman po ma'am kami rito, safe naman po. Kumbaga dito hanggang Baywang, pero dito sa amin hanggang dito lang. Habang naghahanda ang mga taga-Cainta para sa bagyo, sumalisi at pinasok ng magnanakaw ang pump station ng bayan sa Park Place kagabi. Ginumpit nila ang steel batting, tinanggal lahat ng tanso, pinutol ang mga kawad at kinuha ang mga baterya ng generator. Ayon kay Cainta Mayor Kit Nieto, pinapuntahan na ito sa installer para magawa ng paraan at umabot sa pagbayo ng bagyo. Aniya, nakakagalit at hindi niya ito mapapalampas. Magbibigay si Nieto ng 300,000 pesos na personal niyang pera bilang reward sa makapagtuturo ng gumawa nito. Pinalagyan na rin daw ng 24-hour security lahat ng iba pang pump stations ng Cainta. Sa Marikina City, nakapwesto na ang mga bangka na gagamitin sa posibleng pagresponde sakaling bumaha sa Barangay Santo Niño. Nakahanda na rin ang mga nakatira malapit sa Marikina River sakaling magkaroon ng evacuation. Nakatayo na ang mga tent sa H. Bautista Elementary School na isa sa mga pangunahing evacuation center sa Marikina. Kayang tumanggap ng mahigit 3,000 evacuees dito. 24/7 naman nakamonitor ang Rescue 161 para magbigay ng real-time updates at agarang abiso sa mga taga-Marikina. Ivan, balik dito sa Cainta sa ROTC area para yung naitala na baha na abot tuhod. Samantala, suspendido ang klase sa lahat ng antas, parehong pampubliko at pribadong paaralan bukas at sa Martes. Bukas naman ay suspendido ang trabaho sa lahat ng mga offices ng gobyerno. Ivan? Ingat, maraming salamat, Mav Gonzales. Nagsimula na lumikas ang mga residente sa Quezon City na nakatira malapit sa mga creek. At nakatutok live si Dano Tingpungo. Dano? Pia, bilang paghahanda nga sa Super Bagyo Uwan ay kahapon pa lang meron na mga lumikas at nanunuluyan sa mga evacuation center tulad nitong sa Barangay Old Capitol Site sa Quezon City. Isa sa kanila ang pamilya ni Judy Virtuso na ang bahay malapit lang sa basketball court na itong ginawang evacuation center. Ang bahay nila katabing-katabi lang ng creek sa gilid. Mababaw pa ang tubig sa maghapon pero kahapon pa lang daw kahit maaraw pa nasa evacuation center na sila matapos matroma nang biglang pumasok ang tubig sa bahay nila sa kasagsagan ng ulan noong Oktubre. May phobia na rin kami pagdating ng oras ng ulan-ulan lang, konting tubig. May phobia na lalo na yung asawa kong na-stroke. Kahirapan po, pinasaan po nila yung asawa ko. Tapos yung mga gamit namin, puro basa lahat kasi parang bigla yung tubig. Ang basketball court na ito, isa sa hindi bababa sa 5 pasilidad ng barangay na kinonvert na evacuation center. Punuan na dito kahit sa ibang lugar. Pero ayon sa mga taga-barangay, marami man ang lumikas, may ibang tinatansya pa raw ang sitwasyon. Yung iba nagsisiguro, kumukuha ng tent pero hindi muna doon tumutuloy. Discarding nilinaw ng barangay, bawal at hindi patas sa mga talagang nangangailangan. Hindi dapat yun. Kung sino yung dapat talaga na nangailangan, yun ang bigyan. Kasi nga, nangyayari nga ganun, may tent pero wala naman tao. Kaya may ikutan namin mamaya na dapat nasa loob sila ng tent. Sa lahat ng mga barangay sa Quezon City na may evacuee, Old Capitol Site ang may pinakamarami sa nasa 120 na pamilya o mahigit 500 na katao. Isa ng evacuation center na punuan kaagad ang Barangay Bagong Silangan. Isa sa mga lugar na madalas bahain tuwing matagal ang pag-ulan. Sa pag-iikot namin sa ilang mga lugar sa Quezon City, mababaw pa at wala pang gaanong epekto ang maghapong ambon sa ilang mga estero at creek tulad sa E. Rodriguez at Rojas District. At Pia, yung maghapon na pag-ambon na minsan medyo lumalakas, humihina, yan pa rin ang lagay ng panahon hanggang sa mga oras na ito, bagamat kaninang mga dapit hapon bago lumubog ang araw, nakaranas tayo ng konting lakas ng hangin dito sa ating pwesto sa Barangay Old Capitol Site sa Quezon City. Pia? Maraming salamat, Dano Tingpungo. Sa Isabela, mabilisan ang pagpapalikas dahil ngayong gabi, inaasahan po ang pagdaan ng Super Bagyong Uwan. Mula sa Santiago, Isabela, nakatutok live si June Veneracion. June. Ivan, pahirapan ang forced evacuation ng mga otoridad dito sa lalawigan ng Isabela dahil ang ilang residente ay hindi makuha sa pakiusapan. Problema yan dahil sa mga ganitong pagkakataon, oras ang kalaban. Matatanda at mga bata.
Sila ang mga nakatira malapit sa Cagayan River na inuna sa isinagawang forced evacuation sa Ilagan, Isabela. Bakit po ba nung una ayaw niyo pa? Kasi po yung mga gamit pa namin po. Nasikaso. Doon po. Wala kasi akyat po. Kailangan mabilisan ang paglikas habang may panahon pa. Mamayang gabi kasi, inaasahan sa Isabela ang hagupit ng Super Typhoon Uwan. Pag nagdilim na, ang hirap talagang mag-responde. Kaya kawawa yung mga bata, ma'am. Pero may mga residente na hindi makuha sa isang pakiusapan. Kapag napapayag naman, parang buong bahay ang gustong isama sa paglikas. Ano gusto niyo dali? Yung washing. Ano pa? Yung ref po. Dalo din niyo sa evacuation. Pati rin po kami, doon na rin po kami kasi baka po mabasa Masira naman po, sayang. Tagal namin pinandar yun, sir. Yung mga gatas bud ng mga anak namin. Gatas at saka yung mga gamot. Hindi pa kami naka-ready, sir. Mamaya-maya pa. Pag tapos na kayo maligo. May mga residenteng nagputol na ng mga puno at mga sanga na maaring matumba at bumara sa kalsada bago pa man tumama ang bagyo. Mahigit 7,000 na ang evacuee sa buong probinsya na nasa ilalim ngayon ng Tropical Cyclone Wind Signal number 4. Pero habang wala pang malakas na ulan at hangin, nagbukas ng isa pang gate ang Magat Dam. 3 gate na ngayon ang sabay-sabay na nagpapakawala ng tubig. Ang tubig na pinapakawala ng Magat Dam dito dumadaan. Ang tawag dito ay Maris Dam. November 6 nang unang magbukas ng isang gate ang Magat Dam. Sumunod, naging 2 noong November 7. Kailangan itong gawin bilang paghahanda dito nga sa Bagyong Uwan. Ang dahilan kung bakit tayo nagpapakawala ng tubig, para mas maraming ma-store, ma-contain, yung maipon yung ating dam pag dumating na yung malakas na pag-ulan, hindi makadagdag sa baha dito sa downstream ng ating dam. Nagpadala na ng karagdagang tropa at kagamitan ng armed forces dito sa Northern Luzon para palakasin ang kanilang disaster response capability. Ivan. Ingat. Maraming salamat, June Veneracion.